kanyang mga gawa. Ang kapahingahan ay nilalaman ng ating puso. Ito'y isang kalayaang pumili. It's a choice. Ang buhay ng tao ay kailangang kapahingahan. Ang buong araw ni Adan ay nagsimula sa buong araw na 7. Araw ng kapahingahan. Pinagmasdan ni Adan at binantayan ang hardin ng Eden sa posisyon ng kapahingahan. At tayo dapat din nating gawin. Tayo papasok sa hardin na tapos ng gawa ni Kristo. Sa dapat po nating bantayan at masdan matapos niyang ginawa sa krus para sa ating benepisyo o kapakinabangan. Sinusubukan tayo ng ating kalaban, si Satan, upang alisin tayo sa lugar ng kapahingahan at bigyan tayo ng alalahanin. Kapag tayo'y nag-alala, nilalagay natin sa ating mga kamay ang mga nangyari at tayo kontrolado ng Diyos. At tayo kontrolado nito. Sinusubukan po natin makipaglaro sa Diyos. Ngunit kapag ang Diyos ang gumagawa, hindi niya kailangan ang tulong natin. Tayo binigyan niyang pumili kung gusto natin ang kapahingahan o ang mga alalahanin. Sa kaso ng mga Israelita, sinabihan na sila ng Diyos na dadalhin sila sa lupang pangako at ibibigay sa kanila ang malalaki at mabubuting bayan na hindi nila itinayo. Mga bahay na puno ng mabubuting bagay at mga balon na hukay na hindi nila hinukay, mga ubasan at puno ng olibo na hindi nila itinanim, yun ay kukunin at ikaw ay mabubusog. Dito po sa Deuteronomy 6:10, ang sabi po, makatarungan ng Diyos, hindi niya nalilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita. At hanggang ngayon, ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa mga hirang ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng 2 dakilang probisyon ng kapahingahan upang tayo makapunta doon at manatili tayo doon. Una, binigay niya ang kanyang salita. Ito nga po ay ang mga pangako na dapat nating panghawakan. Sapagkat alam po natin na kay Kristo lahat ng mga pangako na iyon. Yes and amen. Kaya itinto po natin ang pagkaalinlangan. Praise the Lord. Sige po, tayo tumayo at tayo po yung mananalangin. Panginoong kong Diyos na mga pangyarihan, sa lahat ng Diyos na may-ari ng langit at lupa, ang may akda ng buhay namin, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at hininga na galing sa iyo. Salamat sa kalakasan at kapayapaan. Tangi sa iyo lang nagmumula. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. Dalangin ko rin po na makasama namin ang mga kapatiran namin. Yan po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Manatili po tayong nakatayo at tayo po'y mag-aamitan. Inaanyayahan ko po rito yung mga gagamitin sa praise and worship. Mayalit tayo pumunta na rin. Worship you.
the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever
Lord, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta tayo ngayong umaga? Pero bago ang lahat, batiin natin ang ating mga katabi ng good morning o kumusta kayo? Sige po. Okay. Mga bata, kumusta kayo? Okay. Amen. So, kasi isa ito ba, sabi nga, God is love. Ang Panginoong Diyos ay pag-ibig. Lagi natin ipapadama ang kanyang pag-ibig, nagmula sa kanya, pinadama sa atin sa ating mga kapatiran. Okay, ngayon po, tungayan po natin ang salita ng Diyos mula kay Mateo. Dito po tayo sa Matthew chapter 6, verse 33, King James Version. Inanyan po kayong tumayo lahat para sa pagbasa ng mga salita ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, patuloy kami nagpupulit at kapasalamat sa umagang ito pinagkaloob niyo. Salamat po sa iyong mga banal na salita. Huwag paspasan pagpalain mo po ito sa buong ng iyong mga tagapakinig at iyong mensahero sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang matamo namin, makapta namin ang iyong katotohanan sa mga sandali ito. Sa pangalan ni Jesus ito aming saputalangin. Amen. Amen. Pero po tayo mo po. Muli magandang umaga. Okay. Natutuwa ko sa mga kabataan. Parang na-visualize ko, di ba? Tulad nga, ulitin ko, sila pag-asa ng bayan, sabi ni God, Jose Rizal. Amen ba wrong? Amen. Okay. So, ganito po, ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon ng mensahe ng Panginoon ay the Gospel of Jesus Christ. Ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo o ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Di po kaya sa atin sa mga pagtitipo na ito, maging sa crime media, dito sa mga pag-aaral, laging nababanggit ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. The Gospel of Jesus Christ, ang kanyang magandang balita. Ngayon, tama po. Sa kabila nito, ano po ba talaga ang magandang balita ng Panginoon? What really is the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ? Ano po? O di ba narinig natin ito? Lagi pinapasalanan, magandang balita ng Panginoong Jesus. So, bago pong lahat, ito pong verse to the kingdom of God, babalikan po natin as a backgrounder. Sa introduction po, tumaya natin ang sinulat ni Marcos. Yan. Ito po. Mark chapter 1 verse 1. Pero ating pagtatalakay yung pong Matthew 6:30 para mabigyan natin ng kabuuan, ang kahulugan nito, maunawaan natin ng mabuti. Dito po, nasusulat sa Mark chapter 1 verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Sa wikang Pilipino, ang simula ng magandang balita ng Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos. O diba? The beginning of the gospel of Jesus Christ. Then, ito po magandang balitang ito, hindi po ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ito po ay pinagkaloob sa Kanya ng Ama. At siya'y isinugo dito sa lupa, may dala siyang mensahe, at ang lahat ng sinasabi niya nagkagaling sa Ama. Sumusunod lamang siya sa tagubilin niya. Kung ano kayang sasabihin, ano ang kanyang ibubunyag. Lalo na itong magandang balita.
alam po natin, para sa ating kabalayan, itong gospel na ito ni Jesus Christ, this is one of the most critical, vital, and essential information. Napakahalaga po nito bilang mananampalataya para malaman natin. Ano ba ang sinasabi ng Panginoong Hesus? Ang ganyan magandang balita. Palasa, lagi natin naririnig. Pero ano ba to? So, kasi po, minsan, ang inyong lingko, bumiyay ko papuntang Cubao, sumakay ako nung may JD Transit Power JD, wala baklaran, bababa ko sa main avenue. Kasi pupunta ako sa amin. Tiga Cubao po ako actually. Yung kami ito mga kapatid ko. Ngayon, dito sa EDSA, wala pa yung carousel. May nangangaral. Ito, binata, nangangaral siya. Pagkatapos ng mga aral, ito na sobre. Yun. Sobre. Okay. Nung may bababa na, paglampas ng krame, tinanong ko, Brad, maganda yung ginagawa mo. Diyan, nag-ahaya ka ng salita. Tinanong ko siya, ano ang gospel ni Jesus Christ? Ang magandang balita ni Jesus Cristo. Ang gospel mismo ni Jesus Christ. Alam niyo po, natawan siya. Hindi niya ako nasagot kung ano yun. Sa madaling sabi, hindi niya po alam. Narinig niya. Pero, sa katotohanan, hindi niya ako masagot. Ay, ito po, gospel ni Jesus. Hindi po yan nasabi yun. Sabi ko, ganun ba? Hindi po siya, ganun ba? O sige, God bless. Bumaba na ako. So, ako po nalulungkot. Itong mga nangangaral, yung mga naghahayag ng magandang balita, hindi pala nila alam ng yung talagang detalyado, ano gospel ni Jesus Christ. So, yun po mga panahon yung nalulungkot ako. So, ako, di ba sa radyo, sa TV, lahat lang sinasabi ko. Kaya nga, siguro, dala na lang ang karunungan ng Diyos, yung pinagkaloob din sa aking paglilingkod, na sabi, dapat, unang-una, di ba? Ano sabi ni Mateo? Seek! Hanapin, tungayan natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang pagkamatuwid. Dahil hindi tayo matuwid. Sino matuwid sa atin? Meron ba? Wala. At ang lahat ng ito ay ipagkakaloob sa atin. Malinaw yan. Hindi po ako may sabi niya. So, ang Panginoong Diyos, diba, God is good, at sa kanyang pag-ibig sa atin, out of His great love, ang kanyang pag-ibig sa atin, magpadala siya ng mensahe sa kanyang anak upang ibunyog sa atin. Okay, parang ganito yun. Dahil sa pag-ibig ng Ama, simpleng example, ang Panginoon Diyos, dahil mahal tayo, siya po ay nagpadala ng pagkain. Halimbawa, ito sandwich, halimbawa lang ito. Ito sandwich, tinapay. Ngayon, hindi bang sandwich, may palaman, hindi mo tatawag na sandwich yung walang palaman. Ngayon, doon po sa hinihanda ng Ama, pinagkaloob sa Panginoong Hesus, ibunda mo ito. O yung ipakain mo doon sa sangkalupaan. Kain mo. Doon sa sandwich doon may palaman. Iyon po ang ating tutunghayan ngayon. Kung ano ang mga palaman yun. Now, ito, like I said, yung background po nito, paano nagsimula ang Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral? Ibunyag, ibahagi ang kanyang ebanghelyo. Kanina binasa natin yung Mark chapter 1, verse 1. Tutungo tayo rito sa verse 14 and 15. Nasusulat po nito, now, after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. So yun po ang pinipreach niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Verse 15, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. So, may tagwilin po rito, sinabi na ang panahon nandiyan na, natupad na, at ang kaharian ng Diyos ay nandiyan na, abot kamay. At
kailangan magsisi, repent, at paniwalaan ang Ebanghelyo o ang kanyang magandang balita. So yun po. Sino tinutukoy na Juan dito? Tinutukoy na Juan, si Juan Bautista po, nang siya ay, siya muna nangaral, doon nga nagpabinyag ang Panginoong Hesus. Ngayon, siya ay pinahuli ni Herodes, na siya ay pinahuli, at ito, after that John was put in prison, ikinulong siya, yun ang panahon na si Panginoong Hesus, nag-umpisa na, nagsimula na ng kanyang pangaral, at ang kanyang dala-dala ay ang Ebanghelyo niya tungkol sa karya ng Diyos. Yan ang po nagsimula, at nagpatuloy siya hanggang doon, na siya ay ipako sa krus ng Kalbaryo. Okay. Now, tulad ng sinabi ko, ano ba yung napapalaman dito sa sandwich na ito? Sandwich, di ba? Okay. Yun nga, pinagkalog-kalog. Dalhin mo ito, pakain mo roon, sandwich, halimbawa lang. Meron po dito, palaman, 3 klaseng palaman dito sa pinagkaloob ng Ama, kaya ibubunyag ng Panginoong Diyos. Una po, dito sa Ebanghelyong ito, na tungkol sa kaharian ng Diyos, nakita natin ang yung pagkamatuwid. Pagkamatuwid, dahil nga hindi tayo matuwid. Ano pagkamatuwid natin? Hindi. Ang pagkamatuwid ng Diyos na dapat nakakamo natin, nakakamit natin tungkol sa Ebanghelyo ito. And then, and all these things, lahat, name it, you have it, lahat, pagkakaloob sa atin. May hanapin po ba tayo? Pangako po yun. Lahat yung pagkakaloob. Meron pa sinabing, eto yung papakulong. Lahat! Pag sinabing lahat, wala ka lang nahanapin. At yung lahat na yun, dito po, yung palaman ng 3 essential, yung vital na palaman na dapat malaman natin, ma-informahan tayo, ay nandito. Yung po pag-usapan natin yun. Isa po, sa isang pangkalata, sa isang organisasyon, sa isang samahan, mag-incorporate samahan ganito, ang pinakamahalaga, lagi sa pamilya, mahalaga po, ano? Pera? Hindi po. Ang mahalaga, impormasyon. Ang kamalayan, kaalaman natin. Ano ba nangyari? Kaalaman, impormasyon. Sa pamilya, sino bibigay impormasyon? Naunang Panginoon. Nandiyan ang Ama, nandiyan ang Ina. So, yan ay pagkakaloob sa pamilya, sa mga anak, mga mahal sa buhay, impormasyon. Sa isang samahan, sa corporate world, ay magkaka-windang-windang ang samahan, pag ang vital informations ay wala. Kailangan, kaya may board meeting, yan kung ano-anong meeting yan, doon informasyon. Lalo sa negosyo, updated, ito totoo, para hindi naliligaw ang mga kasapi, ang mga gumaganap ng kanilang mga tungkulin, tulad sa atin, na tayo, mga mananampalataya, alam natin ang ating kamalayan, ang ginagalawan natin, sasabihin natin, iisipin natin, pagkakaloob na ibabahagi natin sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, now, una po, sabi doon, unang palaman. Unang palaman doon sa pinagkaloob natin sabi na inibigay ng Panginoong Diyos. Una, dito po sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Ano muna? Ito po ay yung nagiging anak tayo ng Diyos. Sa Kingdom of God, tayo yung nagiging anak ng Diyos. Sususulat po ito dito sa Juan, John chapter 1, verse 12, King James Version. Nasusulat po rito, but as many as received Him, to them, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yung po, tayo nagiging anak ng Diyos. Dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Sos, at lalo na yung mga believe dito, believe on His name.
naniniwala sa Panginoong Hesus. Ano pinaniniwala natin sa Panginoong Hesus? Ang kanyang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. So, doon lamang, nalaman natin, dito pala sa ang kaharian ng Diyos, dito tayo, itong para nagiging anak tayo ng Diyos. Sasabihin natin, di ba, karamasan, ba't ikaw lang ba anak ng Diyos? Yun, sabihin mo sa akin yun, ako, alam ko, anak na ako ng Diyos. Alam ko sa iyo. Dahil po, tayong lahat ay nilalang. Patay-patay nilalang. Pero, hindi lahat anak ng Diyos. Dito lamang, pag ito, alam natin, pero pa po, ito lang ito, yung Ebanghelyo. May mga, malalim pa po, matatalangin yan, pero, at ano po yun, ahaba tayo, isang buwan yan. Ito lang, papakilala ko sa inyo, at dapat malaman natin, pag may nagtanong, katulad tanong ko, alam natin kung isasagot natin. Okay? Now, ito po, sabi, tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Pag tinanggap natin ang Panginoon Hesus, naniwala tayo sa Kanya, magandang balita, yan. Nagiging anak tayo ng Diyos. Yan ang unang palaman na pinapakain sa atin ng Ama dahil sa Kanyang pag-ibig. Lahat ng yan. Because of God's love. Sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Yun. Now, sumunod, ano ang ikalawang palaman ito? Isa na. Ang ikalawa po, tayo ay nagiging malaya dahil sa katotohanan. Dahil ang katotohanan pinagkaloob ng Panginoong Hesus tungkol dito sa kaharian ng Diyos, yun ang katotohanan. That is the truth. Nothing but the truth. At dahil sa katotohanan yan, tayo ay nagiging malaya. Sususugan ko po dito sa Juan 8:32. Yan. Dito po sa John chapter 8 verse 32. Nasusulat po, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yan. Dahil po dito sa kaharian ng Diyos, yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, tayo po ay nagiging malaya. At ang kalayaan yan ay dahil sa katotohanan na binunyag ng Panginoong Hesus. Doon sa pinagbalita. Dahil nga tayo noon ay alipin ng mga asinungalingan, alipin tayo ng kung ano-ano mga bagay, at eto na. Sabi nga, di ba? Ang Panginoong Hesus ang liwanag. Pagkat maliwanag sa atin. Dahil galing tayo sa natin, puro ano-ano, nasasagap natin, etong katotohanan, nagiging malaya tayo. Dahil sa gospel ni Jesus Christ, yun po sinasabi. And the truth shall set. Malaya tayo. Gusto ba natin yun? Maging malaya tayo. Malaya na ba tayo ngayon? Amen. Huwag natin malaya na kami dahil sa magandang balita na kami naniwala, nagtiwala, at yung sinabi nga natin, mga bagay-bagay na kapag-aralan natin, tayo'y malaya na. Hindi lang ngayon, malaya na tayo hanggang sa tayo nabubuhay, hanggang sa kalooban ng Diyos tayo malaya na. Okay, dalawa na. Ano ang ikatlong palaman? Ito po. Ito po mga binabanggit ko, mga passages dito, alam na natin. Napaka-popular at sabi nga, dito po sa Biblia, marami ritong makapangyarang. There are lots of powerful verses. Sinong pinaka-powerful dito? Hindi, ang Ebanghelyo ng Panginoon Hesus. Dahil ang Ebanghelyo ng Panginoon Hesus, lahat doon ang bumula, it transcends from the gospel of Jesus Christ, pababa. Ang mga sinunod, ni Mateo, ni Lucas, si Marcos, si Juan, at si Pablo lahat yan. Doon ang bumula. Okay. So, yun po,
Anong ikatlong ingrediente? Ito'y palasak na. Ito, universal verse. Doon po sa John 3:16. John 3:16. Okay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. O, di ba? Dahil nga, di ba sabi ko kanina, dahil sa mahal tayo ng Diyos, ay pinagkaloob ng kanyang bugtong na anak, at sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi maglalaho, perish, di maglalaho, bagkus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang, everlasting life or eternal life. Ano ibig sabihin ito? Ano yun? Ha? Oh, ano yun yung laging sinasabi natin? Salvation! Yan na! Diyan na po. Salvation. Everlasting life. Diyan ang kaligtasan natin. Tayo ay nagkakaroon. Nakakamit natin ang everlasting life. Ayun, sabi nito. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinagkalaman ang kanyang bugtong na anak, pinagkaloob niya, dalang magandang balita, hanggang doon, ginampanan lahat ng kinakalooban, ginawa yun hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. At tayo, naniniwala tayo, di ba? Lahat tayo naniniwala kay Jesus Christ. Mahina. Naniniwala ba tayo? Amen. Amen, talaga. O then, pag tayo naniniwala, nakamtan natin ito, ang kaharian ng Diyos, ang kanyang magandang balita. So, ito. For that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Diba? So, ayan na. Kasi baka inahanap yun. Nasaan doon sa Ebanghelyo ang salvation, kaligtasan? Ito po, tatlo. Una, pabilihan ko, ang Ebanghelyo ng Panginoong Isus na kapit natin na tayo nagiging anak ng Diyos, tayo nagiging malaya, dahil sa katotohanan, malaya na tayo. Ikatlo, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, everlasting life, eternal life. Salvation. Nakuha po mo natin, do you follow? Masundan ninyo ang pinag-usapan natin? Masundan. Simple. So, yun po ang kabuuan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Dito po, mababasa na sa Biblia, sabi, the Gospel according to Matthew, according to Luke, ang Ebanghelyo sa pamamagitan, ayon kay Juan, ayon kay Pablo, ayon kay Mateo. Hindi po sinasabi yan, the Gospel of Matthew. No, hindi po. Isa lang, the Gospel of Jesus Christ. At yun ang katotohanan. So, di ba, pag nalaman natin, kasi nga, like I said, this is a vital and essential information para po sa ating pamumuhay Kristiyano. Napakaraming pagsubok, napakaraming hadlang. Tayo po ay nadala pa lahat. Pero, itong pinaka-makapangyarihan, isang pinaka-makapangyarihang verse. Siyempre, yun ang magandang balita ni Jesus. Meron pa bang sasaklaw makapangyarihan doon sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus? Wala na. Wala. Yun ang sinabi niya. At yun ay galing sa Ama na pinagkaloob sa ating lahat. Yun. So ngayon po, natunghayan natin ang magandang balita ng Panginoong Jesus. So naalala ko, yung tinanong ko, alam mo na, isa po ito na isang kaalaman, informasyon na dapat natin. Lalo na po, yung mga kapatid, yung mga bagong sipon, nag-umpisa pa lamang mag-aral. Dahil nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang magandang balita, na pinagkaloob ng kanyang bugtong na anak. Okay? Yung mga nababasa natin yan, kay Pablo, kay lahat ng yan, mga nandito, syempre,
Saan nagmumula yun? Anong basehan nila? Sarili nila? Hindi po. Hindi. Sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Di ba? Sabi ko lang, doon sa Roma, chapter 1, verse 6, sabi, sino may sabi noon? Pablo, hindi ko kinaihiya ang Ebanghelyo o ang magandang balita ng Panginoong Kristo. Pablo nagsabi noon, hindi niya kinahihiya. Kasi, nandoon ang kapangyarihan ng salvation, yung eternal, nagpulo, nakapalugpul, ang kapangyarihan para tayo makalaga. So, kalo mo, kalalangin natin, mag-meditate tayo. Ang talagang napakagandang balita nito. At yan po, ang katotohanan na magpapalaya sa bawat isa. Okay? So, yun po, nung pinakain sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya natin, hindi po ito literal sandwich sa mga bata, hindi sandwich sa sabi nyo. Ito, nakain natin. Ano? Sa palagay natin, ang ating ating mararamdaman. Tayo po ay nagugusto. Nagkakaroon tayo ng kapangyarihan. Tayo magkakaroon ng lahat. O sabi nga, all of these things shall be added unto you. Well, may hanapin pa kayo? Hindi ko tayo magprotesta. Nandun na lahat sinabi. Sabihin eh, paano kayo na tayo ng pera? Kasama yan, kalusugan, pati, etc. Alam yan. Di ba sinabi, all of the plural, lahat. Pagkakaroon niya. Good. Huwag na tayo pag-question pa. So, kaya nga, pag tayo po, na mamuhay tayo, nagsisikap tayo mabuhay, na naayon sa kalooban ng Diyos, alam natin, tayo tinutunghayan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesus, tayo po ay nandiyan sumusunod sa Kanya, marami siya tuturuan, doon tayo lamang sa karya ng Diyos. Okay? Pangako yun eh. Lahat ng bagay. Yung bang pangako ng Diyos nagmimintis, palagay ko hindi. Totoo yun. Hindi lamang tayo aware. Nandiyan ang pangako, nakamit na. Kulang pa. O yun na, hindi tayo nakukontento. Andiyan na! Nahirit pa. Andiyan na. So, yun po, yung pong mensahe ito ng Panginoong Diyos, ay pasalamatan natin, naliwanatan tayo. Ito, simple lamang. Wala nang pasikot-sikot, clear cut. Nandoon. Dahil, hindi mo Panginoong Isus, simple na. Simple siya mangaral, simple siya magsalita. Dahil ipinanganak siya, simple lamang. Hindi sa maternity hospital, hindi sa medical center. Simple lang ang kanyang kapanganakan at yun nga lang, ang kanyang kamatayan. Medyo mahirap, hindi natin kaya yun. Ikinaya niya tayo sa pag-ibig sa atin at sa haba atin. Yan po, ulitin ko, alam niyo, na napapaloob doon sa kaharian ng Diyos. Una, tayo ay naging anak ng Diyos, tayo ay nagiging malaya na dahil sa katotohanan na kami natin at tayo nagkakaroon ng everlasting life o yung tinatawag natin kaligtasan. We are saying salvation. So, purihin natin Panginoon sa kanyang magandang balita ngayon. Ito po, tayo po ay bikin manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming mga nasa langit, maraming salamat po sa pagpununyat ng mga katotohanan at naging instrumento ang inyong lingkod upang ipakabot, iparinig sa kanilang kapalayan, sa aming lahat, ang katotohanan ito sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ang iyong kaharian. Salamat Ama, turuan mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan at karunungan upang patungayan namin ito. Kami po ay mamuhay sa kalooban mo, Ama, at masunod namin ang iyong mga tagubilin at kami mamuhay sa iyong kaharian lamang. Ito po ang aming sabot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Magandang umaga sa ating at God bless. Amen.
magandang mensahe na inahayag ni Pastor Benji. At ngayon nga po, dadako na po tayo sa special number at tinatawagan ko na po si Pastor Lisa sa kanyang special number. Halika na, Pastora. Good morning po. Morning din po. Ako po ay nakatayo sa harapan nyo bilang isang hinago ng Diyos. At kaputoo ko po ang buhay ko bilang isang Kristiyano. Nakasan ko kasi talaga namang mahina lang yung boses ko. Malakas lang po ang boses ko pag ako galit. Sa bahay. Matagal na rin po akong nakakilala sa Panginoon. Since 1986, October 26, nung tinanggap po ang Panginoon sa buhay ko. Bago po yun, namuhay po ako ng kasalanan. Ang yabang ko noon, kala ko, hanggang doon na lang. Nung nakakilala ko sa Panginoon, wala pala akong ulungan sa mundo ito. Wala pala akong halaga kung isipin natin. At salamat po sa Panginoon na bago po namatay ang dati ko pong kinakasama, although nagmahalan din po kami, nagbungang ang pagmamahalan ng tatlong anak, nakatanggap din po siya, tinanggap din po niya ang Panginoon sa buhay niya. Nung nawala na siya, at kami, nagsama kami ni Pastor Benji, naglilingkod na rin po ako. Noon, naglilingkod na ako, sumasama ako sa church, active po ako. Pero hindi pala sapat. Kasi namumuhay din kami ng kasalanan. So, nag-decide kami na magpakasal para hindi kami magiging sagabal sa kongregasyon. Magpuna kami. Diba? Naglilingkod siya, naglilingkod ako, pero hindi kami kasal. So, immoral. Thank God na sa udyok ng aking mga kaibigan, ng aking kapatid, nagpakasal po kami. So, legal na po ako. Hindi na po ako namumuhay sa kasalanan. So, active pa rin po ako. Kami dalawa. Dumating po ang panahon na naramdaman ko na kahit pala ako lagi nasa church, nasa simbahan, mayroon pala akong dinadala pa rin pagkukulang sa Panginoon. Kasi karaniwan ko, sisimba. Ang aking kalooban, sisimba lang ako doon. Hindi para sa Panginoon, kundi makipaghalubilo lang sa mga member, sa pastor. Pero kailangan pala i-search natin yung ating sarili na tayo pala ay pupunta sa simbahan dahil sa ating Panginoon, pagmamahal natin sa Diyos. Yung pala ang susi ng tunay na mananampalataya. Tunay kang mananampalataya at mahal mo ang Lord, pupunta sa kanyang gawain para sa kanya, hindi sa ano pa man. Hindi po ba? So yun, nagkataon po na nagkaroon ako ng karamdaman. Year 2022 to 2023, na-COVID po ako. Tinapuan ako ng COVID. Doon ko naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Nagkaroon ng total encounter with God.
ng buhay ko. Nagbibili na po ako kay Benji. Sabi ko, Benji, kung ano man ang nangyari, ikaw na bahala. Ang patuloy ka, huwag po akong anahan. Ayaw niyang tanggapin. Hindi ka mamamatay. Ako inahanda ko lang kasi lahat naman po tayo sa panahon na yon, marami na namatay. Kasabayan ko si yung singer na si Claire, opo. Claire, namatay na. Walang kaabog-abog, di ba? Ang asawa ng pamangkin ko namatay. So sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, bahala ka na sa mga maiiwan ko. Pero Lord, kung ako naman po ay bibigyan mo pa ng chance na mabuhay, gamitin mo po ako at magpapagamit po ako sa iyo hanggang ako nabubuhay. Alam niyo po ang nangyari sa akin? Pinatulog po ako. 3 weeks po ako hindi natutulog. Hindi ko na alam kung paano matulog eh. Hindi ko talaga alam paano na matulog. Marami na akong inaano ng mga kaibigan. Ang payo nila, magbilang daw ako ng libo-libong tupa. Sumakay daw ako sa bangka, mag-isip daw ako, sumakay ako sa bangka. Hanggang sa ako'y antukin, hindi po ako nakaranas ng ganoon. Ginawa ko yun pero hindi. Yung time na isinubo ko ang buhay ko sa Panginoon at ako'y magbabago. Inano ko na, intriga ko na sa Kanya, ikaw na bahala sa akin. Naisip ko yung mga bagay na yan, hindi ko na yan kailangan. Ako haharap sa iyo, sabi ko, Panginoon, hindi ko na kailangan ng material na bagay. Ikaw na bahala, Lord. Ganun ang mga prayer ko kasi yung bagang hindi ako makakain, walang ganang kumain, hindi ako makaamoy. Kahit talagang wala na, kumbaga manipis na raw ang katawan ko at lepas-lapasan na yung paningin ko. Pinatulog ako ng Panginoon, pagbangon ko, nagkarinig ako ng isang boses sa tainga ko lang, small voice ng Holy Spirit. Sabi niya ganyan sa akin, ang buhay mo ay hawak ko. Maski yung COVID na yan, nasa control ko. Bumangon ka, kumain ka. Yun, doon ako talagang umangat ako parang naramdaman ko talaga na nasa alapaap na ako. Tapos, sabi mo kay Benji, sabi niya, sabi ko ganyan. Sumapit siya, nakamaskara, naka-facial pa. Sabi ko, kailangan kumain. Sabi ko ako, sabi niya ganyan. So, sa madalit salita, nag-provide ng Panginoon ng pagkain ko, lechon manok ang nabigkas ko. Ora mismo, ang lechon manok na andyan sa akin. Kasi, yung pamangkin ko sa labas, bibili siya, isasabit lang doon sa gate, hindi pwede pumasok eh. Naubos ko si lechon manok na kalahating kilo at nag-suggest pa ako na isa pang kilo. Ginawa ko siyang pagkain. Kasi walang lasa eh. So doon lang nakakaramdam ako ng pagkain. Kumain ako ng kumain, putas, doon lang ang pagkain ko. At unti-unti po akong lumakas. Salamat sa mga kaibigan ko. Yan si Sister Cora, hindi ko makakalimutan. Yan si Sister Baby, at ang lahat ng mga kamag-anak ko. Kasi ikinahalat eh. Salamat sa kanilang mga panalangin. Talagang ang Diyos ay Diyos ng himala talaga. Hindi ka niya talaga pababayaan. Pag malinis ang puso mo, ano man ang hinimin mo, ipagkakaloob talaga ng Panginoon. Ngayon, aawitan ko po kayo. Ayon sa Jeremiah 29,
Sister Sally na ipag-pray itong aming love offering. Sister Sally, hindi ka na. Kami ay narito mag-alay ng munting bahagi ng inyong biyayang pinagkakaloon sa amin. Kami po ay nagpapasalamat muli at kami namin ang lahat, sama-sama, sa masasalamat at pagbibigay ng bugay para sa inyo. Ang aming kailangan, salamat at ang salamat sa aming Panginoon Diyos ang may nasa. Salamat. Good morning po. Morning! Nakakatuwa yung mga kababaihan na nakatayo dito. Hihina ang boses nila. Marahil ay ayaw ilapit yung microphone. No? So, meron tayong visitor ngayong umaga. Awitan po natin. Sino dito ang first time ng mga bata na umaten? Ay, very good. Ano pangalan to, Toy? Romney. At saka si Ate Baby. Na? Awitan natin sila mga kapatid ng There's a Welcome Here. There's a welcome here. A welcome here. Christian welcome here. There's a welcome here. A welcome here. A Christian welcome here. Kamayan po natin sila mga kapatid. Huwag lang tayo magpalakpak. Kamayan natin yung mga first timer kahit bata, matanda, may ngipin o wala. Nasanay po tayo kumakamay sa visitor. So, po tayo may visitor, kamayan po natin sila. Kahit yung mga bata. Para po, para po sa ating pagbabalita, at tatanungin ko po yung mga naaawit sa ating worship through music. Nakahanda na ba yung mga kakantahin ninyo? Doon, isa lang ang sumagot. Ilan ba kayo kakanta? Dapat memoryado. Sa last week, Oo. 23. Handa na ba kayo sa inyong masterpiece? Handa na? Sumasagot sa akin. Handa na kayo mga kapatid? handa na po. Handa na. Anak ng Diyos, laging handa. Pwede paki-forward yung mga title ng inyong kanta mamaya, na? Para maihanda rin na ng aking apo kung ano yung pagkasunod-sunod ng mga awitin. At kasunod nito ay yung bautismo. At isa ang totoo mong pangalan ay Selaida. Kailangan kasi yung totoong pangalan kasi sa certificate, yung buong pangalan ang ikaw, Maylin Miro. Handa ka na rin magpabautismo? Di ba? Bautismo na sa February 23. Sabay ka na kay Ate Seni. Okay? Si Ate tapos na yata. Umaon na ka. May isa pa ako. Irina Soriano. Handa ka raw siya magpabautismo. Okay, so pakilista lang mamaya ana yung mga gusto magpabautismo para sa certificate at saka yung totoong pangalan ang ilagay, yung buong pangalan para sa certificate, yun ang ilalagay natin. Para sa iba pa nating pagbabalita, patuloy na ginaganap ang Bible study tuwing Martes. No? Nakakatuwa dahil every session natin marami ang dumadalo. No? At sa Fridays, meron din, marami din. Sa tahanan ni Ate Lenny. Pag Tuesdays, dito sa
church. No? So, dalawa natin mga kapatid dahil malapit na dumating ang Panginoon. Naamoy na ba ninyo? Malapit na pagdating ng Panginoon. Kaya asikasuhin natin ang ating mga sarili na siguradong nandun tayo sa aklat ng buhay ng Panginoon. No? So, ano ang topic ngayon ni Pastor sa kanyang sermon? The Gospel, no? Tungkol saan yun? Ano ang kanyang keynote na verse? Mateo 6:33. O, yan ang inyong memory verse. Ha? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magkukulang ba tayo kung meron tayong Diyos sa ating buhay? Hindi. Magugutom ba tayo pag may Diyos tayo sa ating buhay? Hindi rin. Sapagkat ang kanyang pangako, isusupply niya. Ano ba ibig sabihin ng supply? Ibibigay. Hindi mo pa nga naiisip, alam na ng Diyos yung ibibigay niya sa atin. Kaya patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Sa iba pang mga church concern, tinatawagan ko po si Pastor. Kasunod ang basbas at panalangin at basbas. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ang lahat ay gusto kong ibalita sa inyo yung mga bata, no? May ibibigay sa inyo si Ate Cora na kapag nakasagot kayo sa mga tanong, may 4 na mananalo. No? Bibigyan kayo, yan ang pangako ko sa inyo. Pangalawa, sa darating na linggo, orientation. Bago kayo bautismohan sa linggo, i-orient ko na kayo. Bakit ba tayo pinabautismohan? Ipapaliwanag ko po yan. No? Pangatlo, mayroon akong good news na good news. Yung nangyari nung Thursday. No? Ang ganda po ng awitin ni Ate Cora, Ate Lisa, si Marlon. At yung nanood kaagad kinabukasan, almost 700. At maraming nagpupusik. Halimbawa, yun nga, may nagsabi, may sakit po ako, ipag-pray nyo ako, Pastor. Ipinag-pray ni Pastor Benjit. No? Kaya, perfect, ang ganda. No? Kaya lang, sa susunod, magbabaon na kami ng sandwich na may palaman na anak ng Diyos, at tayo ay malaya, at tayo ay may buhay na walang hanggan sa langit. Dahil sa totoo lang, wala kaming kakain-kain, gutom na kami. Kaya, magbaon tayo ng sandwich. Ate Lil, igawa mo ako ng sandwich na palaman na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay malaya, na ikaw ay sigurado sa langit ang tubo natin. Ganyan talaga pag sa Panginoon. Hindi kinakailangan yung pang... Diba? Hindi naman tayo Christian. Tayo ay Christian. Iba yung Christian ang iisipin lang natin. Ang tiyan natin. Totoo yun. Kami ni Mrs. Marlon nga, naawa ako, nabiyay ako. Sabi niya, bakit may Jollibee dyan? Wala naman. Hanggang dito na lang kami nakakain kasama ko si Marlon. Mabuti na lang, may natirang pagkain yung mga anak ko. Okay, so ganun talaga pag naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nakatingin sa physical, kundi spiritual. Basta successful ang nangyari noong Thursday. At alam ko, sa darating pa rin Thursday, hindi ba nakapagtataka? Pambihira po yan, ang daming church na malalaki. Walang programa sa ganyang istasyon. Wala po. Pero ito kami, worldwide. Tinanong ni Pastor. Tinanong niya, ano ba ito? Worldwide po ito. Buong mundo. Nakakarinig nito. O at di ba ano ang sinabi ko doon? Ang bukod dami kong hangarin, layunin
maligtas ang marami. Kasi dito nga lang sa Tamunin, ang daming pakalat-kalat, sabi ni Pastor Benji, mga patayan. Totoo naman, mga patay. Buhay sila, bagamat buhay ang katawan nila, patay sila sa espiritu. Patay ang kaluluwa. Mapubuhay lamang yan. Tama yung patutuo ni Pastora Lisa. Yun ang gusto yung manampalataya ka sa kanya at yung ginawang himala na dapat patay na. No? Patay na si Claire Buenquez, patay na yung iba pa. Parang ikaw iniisip mo, ako nang susunod. Tama. Ikaw, ako nang susunod. Pero nanaginip ka, nandiyan. Si Jesus, nanaginip ka. Bumangon ka dyan. Huwag kang hihila-hila na dyan. Kumain ka. Di ba? Napakagandang testimony. No? Napakaganda. Kaya inawitan niya si Lord. Ganun talaga ang gagawin natin. Lagi natin aawitan si Lord. Huwag kayo mag-alala, wala pa tayong inibit. So, yan lamang po. Huwag niyong kakalimutan, ating oras. Mamaya, pagkatapos na gawain, examine mo yung 4, yung makasagot, bigyan mo. Yung orientation na sa darating na linggo, gawin natin. Yun lamang po. So, tayo po yuko at panalangin. Inaanyayan po tumayo o kupulukan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. At muli ay pinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, dalangin ko nga po. Marami kami rito mga kapatiran na may negosyo. Nawa po Lord, kayo po ang nag-provider. Naniniwala po ako na kapag gusto ninyo silang pagpalain, nawa Lord, ibubusto ninyo ng siksik-liklik ang pagpapala sa mga anak mo sa dakong ito. At dalangin ko rin po Lord, alam ko hindi aksidente, hindi sinasadya, kundi ito ay plano mo na magkaroon kami na maipahimpapawid namin ang iyong salita. Lalong-lalo na po yung title na isip ni Pastor Benji, The Good News, ang mabuting balita. Yan lamang po ang ipapahayag namin. Yan lang ang aming layunin at mindiin na maligtas ang marami kahit saang dako. Kaya alam ko Lord, sa ngayon, 1 month kami walang babayaran. Pero malaki po na ang nagagastos namin sa pamasahe, gasolina, at kung ano-ano pa. Pero alam ko na kayo po ang mag-provide. Hindi ko ito gawain. Hindi ko ito plano. Alam ko, plano mo to Lord na magkaroon kami na maipahimpapawid ng iyong salita. Lalong-lalo na ang good news, ang mabuting balita. Kaya, nananalig ako Lord, hindi mo pababayaan makulong ang iyong pastor sa dakong ito. Dahil peperma po kami ng kontrata na dapat makabayad kami ng 20,000 a month. Saan po namin yun kukunin, Lord? Ang pera namin sa kasalukuyan ay 300 ang kaha. Kaya nananampalataya ko, nananalig ako sa iyo, Lord, na hindi mo kami pababayaan at hindi ako natatakot dahil sinabi mo nga sa Kawikaan chapter 3 verse 5, kayawi ka lamang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Kaya nagtitiwala ko sa iyo, Lord, hindi mo kami pababayaan. Kaya kailangan lahat kami rito ay pagpalain mo. Hindi lang yung financial, maging yung mayroon kami contentment. Iyon ang napakahalaga. Yung kami ay tanggap na namin kung ano kami. Kaya hinihingi ko po sa iyo ang basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Praise God. Magandang tanghali po sa ating lahat. Malakas naman pala ang sound eh.
God bless everyone and see you all next Sunday.